Hello everyone, this is Real Time Teaching. Welcome to part 2 of our Blender tutorial series. Before we start, kung hindi nyo pa napapanood ang ating part 1, there we talk about the basic tools and navigation for using Blender. So I highly recommend na you go over and watch that first. And for today's tutorial, tuturuan ko naman kayo gumamit ng edit mode. Basically, dito tayo mag-edit o customize ng mesh o object. Para mas maging clear ang ating workspace, pwede natin i-hide ang unwanted objects sa ating scene. Punta lang tayo dito sa upper right and click natin tong eye icon o hide in viewport para temporarily mawala ang mga sagabal sa paligid. Again, back to the shortcut keys, click natin yung Shift plus A to add objects. Mainly, ang focus natin sa modeling ay ang meshes. Dito tayo magbe-base ng pinakamalapit na shape para sa ating gagawin na project. Ito ang currently na pre-available mesh from Blender. Cube, plane, circle, sphere, isosphere, cylinder, cone, torus, at grid. Itatabi ko siya sa plane since magkamukha sila. Makikita natin dito sa plane at grid, pag kinlik mo ang plane at nagpunta ka ng edit mode by clicking tab, makikita mo na single flat shape lang siya. At ang grid, makikita mo na sa object mode, flat lang siya. Pero pag nagpunta ka sa edit mode, makikita mo na may checkered pattern siya. Ito ay dahil mayroon siyang loop cuts na pag-uusapan natin later on pag in-explore na natin ang edit mode. And finally, ang last mesh na available sa Blender ay ang monkey o si Suzanne. Pag pumunta ka dito sa taas, makakita ka ng iba't ibang modes for modeling. For basic, ang focus lang muna natin ay ang object at edit mode. Ang object mode ay ang default mode ng Blender, kung saan pwede ka mag-add, select, at manipulate ng added object, at scene as a whole. At ang edit mode from the word itself ay ang actual workstation mo para makagawa ka ng iba't ibang 3D shapes or models. Best example na pwede natin gamitin para ipakita ang selection modes ng 3D objects ay ang comparison ng sphere at isosphere. Kita naman natin na ang isosphere is made out of triangles and sphere is made out of squares and rectangles. When you go in edit mode, mainly ang ine-edit mo lang dito ay ang vertices o yung point, the edges o yung line, and the faces o yung flat shapes. Dito may makikita ka na tatlong button sa upper right corner. When you click the first button, makikita mo na magkakaroon ng dots o points o tinatawag na vertices ang ating mesh. The shortcut key for this is number 1 on keyboard. Make sure mo lang na nasa edit mode ka. The second button is for selecting the straight lines or mas kilala sa tawag na edges sa ating mesh. Ang shortcut key naman dito is number 2 on your keyboard. Pwede natin iselect ang whole row or column ng edges by adding Alt plus left click. Again, click ka ng isang edge, Alt plus left click to select lahat ng nakakonect sa kanyang lines o the whole row or column. And pwede ka din mag-add ng Shift plus Alt left click to select multiple cuts. And the last button is for selecting the flat shape in our mesh or mas kilala sa tawag na faces. Ang shortcut key naman dito is number 3 on your keyboard. Gumagana din dito ang row or column selection sa lahat ng mode, from faces to vertices to edges. So ganun lang kadali ang shortcut keys 1, 2, and 3. And Alt plus left click to select multiple at once. Before we start in creating an actual model, isa pa sa mahalagang part ng modeling ay yung viewport shading na makita natin dito sa upper right corner. Yung mga bilog-bilog na buttons dyan. Una dyan ay yung warframe display kung saan makikita mo ang skeletal o extra structure ng object mo. And next ay ang solid display o ang default view sa Blender mo. Mostly dito sa dalawang to iikot ang viewport mo. Magkatabi lang sila dito sa taas. Or pwede mo din gamitin ng shortcut key na Shift plus Z. Next is the material preview. Dito mo naman makikita ang textures o colors na nilalagay mo sa object mo.
See? It actually shows the changes in your colors. Ang last naman ay ang render display. Dito mo makikita ang interaction and blending ng lights and textures sa model sa scene mo. Madalas titingin ka lang dito pag malapit ka na matapos sa ginagawa mo, since nagkakos siya ng lag sa ating viewport. And that's it for part 2 of our tutorial video. To sum up what we did, pinag-usapan natin ang edit mode and basic keys needed to navigate and edit our meshes. If you want to watch the next video, go and click it right up on the screen. For we will talk about how to create a hat for Blender Monkeys, Suzanne. This next tutorial, I will finally teach you to create your own 3D model. So stay tuned sa ating next video.